hindi, pinlano mo, pinapunta mo. Sis, meron tayong gagawin sa office, ha? Pumunta naman. Kasi sabi naman, mahalin ng ministro, di ba? Hindi gagawin sa office. Ngayon, pag nasa office na, sis, may nakapagsabi na ba sa'yong napakaganda mo? Pastor, may asawa na ho kayo. Uy, si Harry Solomon kasal libo Kita mo. Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University at tuloy na naman po kayo sa atin pong bago na naman na episode. Kung ikaw po ay baguhan, welcome po tuloy po sa ating channel at kung ikaw naman ay regular viewer, returning subscriber ka po ng Usap-Usap University, maraming salamat po. So we have around 126,000, more than 126,000 subscribers. Maraming salamat po sa pagsuporta mga ka-U3. At sa ating episode ngayon, kung naalala niyo po, the last time we talked about yung pagpupuna po sa issue ng pag-ibig. Yan, kapag pinuna mo ba ang isang relihiyon, nawawala na yung essence ng pag-ibig? Ikaw ba ay nagiging clanging symbol? Ayan. Pero sa ating episode po ngayon, still on that issue, paano ba natin malalaman ang tamang mga ngaral? So ito po ay isang Brother Eli episode, mga ka-Youth classic pa rin po, at tayo po ay napapasalamat kay Brother Clark at tayo po ay kanyang pinagkatiwalaan na magbigay ng reaksyon sa mga classic, sa mga vintage na mga video ni Brother Eli. Sa aking konting background po bilang reactor, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel at ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. So ano pang hinihintayin natin mga ka-U3, samahan niyo po ako. But before that, kung ikaw po ay hindi pa nagla-like sa ating video ngayon, please i-click mo na yung thumbs up dyan dahil importante po yan. The more na mas marami pong likes, ibig sabihin po nun, parang nire-recommendan niyo po yung video na ito sa iba pang mga viewers. So ano pang hinihintayin natin? Let's watch this video together. Let's go! Ating topic ay ukol sa mga mangangaral. Kung paano makikilala yung mangangaral na sa Diyos at kung paano makikilala yung mangangaral na hindi sa Diyos. Kung paano makikilala yung nagtatapat at nagsisinungaling. Kung paano makikilala yung nagninegosyo lamang sa relihiyon o nagmamangaral atas ng mabuting kalooban na akayin ng kapwa-tao sa katotohanan. Napakahalaga ng mangangaral sa buhay ng tao. Hindi tayo nakaiiwas anuman tayong pananampalataya na meron tayong sinasangguning mangangaral. Meron ho sa ibang mga pananampalataya, pagkapanganak ng anak, dadalhin sa mangangaral. Pag lumaki-laki ng kaunti, kukumpilan, dadalhin uli sa mangangaral. Pag yung anak mo'y nagkapalat na nagbagong tao o nagdalaga at naningalang pugad at nagkasundo na makipagtipan sa isa't isa, yung dalaga at yung binata, pag magpapakasal na, mangangaral uli ang lalapitan ng isang tao. Pagka ikaw ay nagkasakit at malapit ka sa kamatayan, mangangaral uli ang kailangan ng isang tao. At pagka natuluyang namatay, pagkatapos ng ilang mga panahon na panaginipan ka ng iyong mahal sa buhay, lalapitan ng mahal sa buhay mo yung mangangaral. At dahil daw naghihirap ka sa purgatorio. Yung mga bagay na yan, isang bagay na hindi na po lingid sa inyong kaalaman na dito sa mundo, napakalaki ng kinaugnayan ng mangangaral sa buhay, sa kultura, sa paniniwala, sa paninindigan, at sa pamamahala ng isang bansa, mga kababayan. Maaaring masasabi natin dito sa ating bansa sapagkat tayo nabubuhay under a democratic form of government wherein we hope for that na under a democratic system, there is a separation between the church and the state. Pero kuminsan, bagaman sinasabi ng konstitusyon that there must be a separation between the church and the state, nakaka-impluwensya pa rin ng malaki ang mangangaral sa pamamahala ng isang sambayanan. Ang problema ukol sa pananampalataya, dapat ang mangangaral lumingap sa kanyang kawan. Pakinggan nyo. Dito sa isang talata ng unang Pedro, ito ang may karapatang magpasunod ng batas. Sa unang Pedro Kapitulo 5 at versikulo 2 o 1 hanggang 2, ganito ating mababasa. Pakinggan nyo. Sa matatanda nga sa inyo'y umaaral ako. Akong matandang kasamahan ninyo isang saksi ng mga hirap ni Kristo, wika ni San Pedro, na may bahagi naman sa kaluwalhati ang ihahayag.
aral niya doon sa matatanda, sa iglesia. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo. Sino ho ang may katungkulan? Yung matatanda sa iglesia, yung mga ngaral, yun ang may katungkulang pangalagaan ng wika ninyo, ang kawan ng Diyos na nasa inyo, na magsigamit kayo ng pagpupuno na hindi sa pilitan, kundi may kasayahan na ayon sa kalooban ng Diyos, ni hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi sa handang pag-iisip. Ni hindi rin naman ang gaya ng kayo'y may pagkapanginoon sa pinangangasiwaang ipinagtagubilin sa inyo, kundi kayo'y maging mga uliran ng kawan. Yan po ang batas sa mga ngaral. Aalagaan mo yung kawan ng Diyos na nasa iyo. Gagamit ka ng pagpupuno na hindi sa pilitan. Hindi kagaya ng mga naunang mga ngaral dito sa Pilipinas na kung gumamit ng pagpupuno sa pilitan, pag hindi ka sumunod, gagarotehin ka. Sa mga ngaral, ang sabi ng Diyos, pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo. Magsigamit kayo ng pagpupuno na hindi sa pilitan, kundi na may kasayahan ayon sa kalooban ng Diyos. At hindi rin naman ang wika dahil sa mahalay na kapakinabangan. Hindi ka magpupuno para ikaw ay kumulekta ng ikapo at makinabang ka ng makinabang sa miyembro at gawin mong palabigasan yung miyembro. Bawal ng Diyos sa mga ngaral yun. Kaya lahat po ng mga ngaral, o baka mamaya aaray na naman si Ginoong Abuloy. Ang sinasabi ko, lahat ng mga ngaral, ginagamit ang relihiyong kasangkapan para gawing plabigasan yung mga miyembro sa kanyang kabuhayan. Sa demonyo yun, di sa Diyos yun. Sapagkat yun sa Diyos, kung gumamit ng pagpupuno, hindi sa pilitan, at pagkatapos ay hindi rin naman gaya ng siya'y may pagkapanginoon at hindi rin naman dahil sa siya ay may mahalay na mapapakinabang sa miyembro. Okay, mga kayuti, kung napansin niyo po, ang sabi po ni Brother Eli, yung kay Mr. Abuloy. Ayan, so that is in reference po sa past po na video reaction natin patungkol po sa very long standing po na pagpapalitan at pagpupunan, of course, ni Brother Eli kay Mr. Kiboloy, di ba? So yan po yung term niya, kay Mr. Abuloy. But anyway, mga kayuti, kaunting insight lang po ano patungkol po sa na-mention po ni Brother Eli dito. So ito nga po, ang topic po is paano natin malalaman na ang mga ngaral ay mula sa Diyos. So sinasabi nga po dito ni Brother Eli yung mga qualifications para masabi natin or para malaman natin na ang isang mga ngaral ay sa Diyos nga. At sinasabi nga dito na ito ay dapat na nagtatapat at inaakay yung mga tao sa katotohanan. At nasabi din ni Brother Eli yung need natin for a preacher, for a church leader. Kumbaga sa English ang tawag natin dyan, womb to tomb. Ayan, marami po sa atin ang nangangailangan ng gabay, ng mga ngaral, ng isang pare, ng isang ministro, hanggang sa pagkakaroon ng relationships, pagkakaroon ng asawa, pagkakaroon ng anak, hanggang sa mamatay yung tao, hanggang nga, sabi nga ni Brother Eli, kapag pinapanaginip siya at palagay niya ay naghihirap sa purgatorio, ayan, kailangan na naman ulit ng tulong, quote-unquote, ng isang ministro o pare o pastor pa man yan. So, sinasabi ni Brother Eli dito muna, nililay down niya yung pundasyon ng kanyang magiging preaching patungkol nga sa mga ngaral. So, I'm expecting na kanyang i-discuss pa further patungkol sa qualifications, paano natin malalaman na hindi sa Diyos, ano yung mga gawain ng mga current na mga pastor, and of course, ultimately, what makes Brother Eli different from all these other pastors, no? So, yun po ang inaabangan ko sa kanyang preaching ngayon. Yun po ang dapat na makita natin. Kaya ang mga ngaral, ang mayroong pananagutan sa Diyos, magtuwid. Huwag nating iatang sa gobyerno yung bagay na pananagutan natin. Kaya kung sumasama ang tao, iulitin ko, nakikinig ba kayo? Kayo sa TV, pakinggan nyo. Kung sumasama ang tao, huwag ang gobyerno sisihin natin. Kung sumasama ang tao, mga ngaral ang sisihin natin. Ba't ko sinabing mga ngaral ang sisihin natin? Ang may pananagutang mag-akay, magpabuti, at magtuwid sa gawain ng mga tao, yung mga ngaral na sinasamahan. Sumama ngayon, sisisihin mo gobyerno? Mga ngaral nyo. Bakit? Ba't ka sumama? O, tanungin natin ng Diyos, ba't ka sumama? Dito sa isang talata ng Roma 1:32, kayo man ang magbasa, ito rin ang mababasa nyo. Pakinggan nyo. Na bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos na ang nagsisigawa ng gayong mga bagay ay mga karapat dapat sa kamatayan,
hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ng mga nagsisigawa ng mga yaon. Ano sabi ni San Pablo? Meron pong mga mangangaral na anong ginagawa? Alam naman nila yung kautusan ng Diyos na ang gumagawa ng kasamaan karapat dapat sa kamatayan o sa parusa, hindi lamang ang wika gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang gumagawa ng mga yaon. O, kita nyo? Hindi kinukonsinte kapag turo yan, directly and indirectly. Paano indirectly? Kasi, halimbawa, ginagawa mo isang bagay, hindi mo man ituro, natututunan ng miyembro yon. Kahit sabihin mo pa sa miyembro, mosomoon sugal. Tumatanggap ka naman ng abuloy mula sa sugal. O ano ngayon yon? Ini-encourage mo magsugal yung miyembro mo. Kaya alam nyo, ang ugat ng kasamaan sa mundong ito, bukod sa pera, meron pang isa. Yung mangangaral. Yon ang konsintidor. Na bagaman nalalaman nila ang kautusan ng Diyos, na ang nagsisigawa ng gayong bagay ay karapat dapat sa kapahamakan, hindi lang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan. O ba't Okay, before we continue, Brother Eli, pasensya na po ha. At pasensya na rin po sa mga viewers natin. Baka mabibigla po kayo. Bakit natin hinihinto? Ganito po talaga sa isang reaction video, mga ka-U3. But anyway, gusto ko lang pong i-mention, sabi po kasi ni Brother Eli kanina, na dalawa yung root of evil. Yung mga ugat ng kasamaan. Sabi niya is pera, pero I don't totally subscribe to that exact phrasing. Dahil ang na-mention po, of course, sa Bible is the love of money is the root of all evil. Hindi sinabi na money is the root of evil. So medyo misconception po yan. But anyway, sa pangalawa po, kaya din po nagiging masama o nagkaroon ng kasamaan dito sa mundo ay dahil inaalaw at kinukonsinte ng mga leaders, ng mga religious leaders, ang mga tao sa kanilang mga gawain. nila pinapayagan? Kasi sila ganun din ang gawa nila. Kaya payag sila sa gumagawa ng ganon. Anong katunayan? Pakinggan nyo sa 2:20 ng Roma. Ganito ang nakasulat. Ikaw na tagasaway sa mga di nakakaalam, guro ng mga bata, na sa kautusan ay mayroong kang anyo ng pagkakilala at ng katotohanan. Ikaw nga na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan ang sarili mo. Ayun ang sabi ng Biblia. Ngayon, alam nyo, kung magbasa ako, nilalagyan ko ng feeling. Oh. Yung iba nagagalit sa akin. Ba't kasi Suryano nalalaki mata? Yun ang pinta sa akin ng ating katunggaling si Ginoong Abuloy. Pag daw sa palakihan ng mata, talo raw siya. Sabi ko naman, hindi lang sa palakihan ng mata katalo. Miski sa basahan ng Biblia at sa pag-unawa ng katwiran, talo ka pa rin. Bakit? Biro mo, nagtanong sa'yo, ilan ang apostol ka? Sagot-sagot mo, 12. O hindi ba? Paano ngayon? Tama ba yon? Ang apostol, 16. Sukat sabi mo, 12. Kita mo na apostol lang, hindi mo alam sagutin. Yung pagtama, ibang mas malalalim ang masagot mo. Ngayon, ito salitang ito ni San Pablo, binibigyan ko lang, bawal, lumalaki man ang mata ko, mga televiewers, pagpaumanhinan nyo na, totoo naman sinasabi ko Ano yung totoo sinasabi ko? Ito ang sabi ng Biblia. Ikaw nga, na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan ang iyong sarili. Ikaw na nangangaral sa tao na huwag magnanakaw, ay nagnanakaw ka. Ikaw na nagsasabing ang tao ay huwag mangalunya, nangangalunya ka. Kita mo na. O detino, mahihahiya ka naman. Sukat. Sasabihin mo sa tao, huwag mangangalunya, ikaw mismo yung may kabit. Paano yun? Ha? Huwag makikiapid. Ikaw mismo yung nakikiapid. Tatlo-tatlo pang prosti. Buti kung prosti ice candy. Prostitute Kung di ba, may dyaryo ko dyan Totoo ito nasa Biblia. Pag hindi ko sinabi to, wala nang mangangaral sa Pilipinas na magsasabi nito. Pag hindi ko to sinabi. Eto meron bang magsasabi nito? Meron bang aatake ng kagaya nito? Wala marami nangangaral ngayon po. Walang pinag-aralan kundi magaganon Hallelujah! Praise the Lord! Praise be the name of Jesus! Walang ginawa kundi maglakad sa stage. Hindi bumabasa ng Biblia. Mga kapatid, dahil pa ho yung kandidato Ganun lang ngayon ang marami nangangaral. Walang ginawa kundi sumenya. Binabasa ba ang Biblia? Binabasa ba ang Biblia? Magbasa man ng Biblia, isang sitas lang magkukwento na ng 2 oras. Dito sa palatuntunan ito, hindi. Dito, kulang ang oras sa babasahing sitas ng Biblia. Yung ibang makakaral dyan,
isang oras kakakanta ng choir. Bumabayad ng 2 oras, puro kantahan lang. Wala, yung aral ng Diyos nagugutom ang tao sa aral, kaya sumasama ang tao Bakit? Hindi mo tinuturuan At kung ikaw man ay magturo, yung turo mo, hindi mo naman ginagawa. Tingnan ninyo, ituloy natin. Ikaw nga na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan ang iyong sarili. Ikaw na nagsasabing ang tao huwag mangalon niya, ay nangangalon niya ka. Ikaw na nasusuklam sa mga Diyos-Diyusan, ay nananakawan mo ang mga templo. Ikaw na nagmamapuri sa kautusan, sa iyong pagsuway sa kautusan, ay niwawalan mo ng puri ang Diyos. Ano po ang sabi ni San Pablo? May mga mangangaral, nagsasabi, huwag mo ngangalon niya. Nangangalon niya. Mapipigil mo ba yung kalunyero? Ikaw mismo yung kalunyero. Hindi ba? Ngayon, sasabihin na iba, masakit daw ako magsalita. Yun ang nasa Biblia, nangangalon niya. Ano ba kahulugan nun? De kalunyero. Masakit ba yun? Masakit para doon sa tinatamaan, pero sa hindi. I'm guessing, is this a regular na Sunday service po sa MCGI? Well, technically hindi pa MCGI yung pangalan nito kasi matagal na po ito, no? Classic nga po na, I think this is a preaching, actual preaching po sa simbahan, ano po? And then na-notice ko nga po, ang laki po ng crowd nila at medyo maluma pa yung structure. Kasi kung mapapansin nyo, sobrang daming tao kanina, no? Tapos, meron lang parang open air almost na nasa gilid. Siyempre, makikita natin yung evolution, kumbaga, dahil po nakapunta po ako ng chapel po ng MCGI, and it's very different from what it was before. At also sa setup po ng video na ito, kung napansin nyo rin po, may mga tao po sa likod. So this is very rare. This is not the usual one, of course, na nakikita po natin. So sa ngayon po, sa mga modern pa po, tsaka later pa po na mga episodes ng mga videos po ng MCGI, hindi na ganito. Wala nang parang mga supporting cast sa likod. And actually, I don't really know who these people are. So sa MCGI members po dyan, baka masabi nyo po kung bakit nandito po sila sa likod, ano po yung mga katungkulan po nila sa mga panahon na ito. And I'm guessing this was taken maybe early 1990s sa aking estimation lang po. But anyway, still the passion is there. Makikita niyo naman po si Brother Eli, yung kanyang emphasis at saka kanyang pagiging direkta. At syempre, with his youth here, makikita mo rin sa boses niya na talagang may passion. Youthful pa na passion kumpara of course sa older age niya na po. Pero dapat niyong maintindihan yung sinasabi rito na kaya sumasama ang tao dahil sa mga ngaral. Ikaw, nagtuturo ka sa iba, hindi mo tinuturo ang sarili mo. Parang ganito, sabi mo sa anak, huwag ka maninigarilyo. Ikaw parang pugon yung bunganga mo. Mapipigil mo ba yung anak mo? Ang nasa sa isip mo, ikaw naninigarilyo ka Tapos ako pagbabawalan mo. Ganun yun. Parang mga ministro. Parang pugon ng bunganga, sindi na sigarilyo. Pagkatapos yung pinambili na sigarilyo, galing doon sa abuloy ng miyembro sa ikapo. Hindi naman nahahalayan sa sarili nila. Na yung inagaw lang ng miyembro sa kakainin ibibili ng hindi ko naman kayo kalaban. Pero kalaban ho ng Diyos yung sigarilyo. Ayan ang masasabi ko. Pero ang masasabi natin, miski ang gobyerno ayaw ng sigarilyo. Tingnan niyo sa Quezon City, bawal magsigarilyo sa mga public places. Bawal na rin ang sigarilyo sa mga public places. Diba, hindi naman natin binabawalan ng tao na sa sigarilyo na sila ating pinanghihimasukan. Yung ating mga kapatid lang, inaaral natin sa mga kapatid na yung sigarilyo, bisyo. At kung mo yan bisyo, hindi gawa ng Kristiyano ang magbisyo. Ayun, ba't kayo tayo napunta kaya sa sigarilyo at baka magalit tuloy sa atin yung mga ibang sponsor dyan nila, kasi doon nga sa sinabi ni San Pablo na ikaw nagtuturo ka sa iba, hindi mo naman tinuturuan ang sarili mo. Kaya ang mga tao, kung sumasama man, alam nyo, pag sumasama ang tao, huwag ang gobyerno ating sisihin. Ang sisihin natin, yung mangangaral ng relihiyon na kinaaniban ng taong masama. Bakit? Hindi niya kasi tinuruan yung miyembro niya. Ba't hindi niya tinuruan? Kasi siya man nakikita, gumagawa rin ng masama na yon. Kaya sabi ni San Pablo, hindi lamang gayon ang kanilang ginagawa ang wika, kundi naman pinapayagan ang nagsisigawa ng mga yaon. No 32. Tandaan yon talata. Kaya kung sumasama ang tao, huwag ang gobyerno sisihin natin. Mangangaral ang may pananagutan yan. Kaya sumasama. Yan ang dapat nating makita. At alam nyo kung bakit sumasama ang tao? Dahil sa mangangaral? Kasi kaya sumasama ang tao dahil sa mangangaral Pakinggan nyo ang sabi ng apostol na si San Pablo. Sa isang talata ng 2 Korinto, merong ganitong pangungusap ang apostol na si Pablo, mga kapatid. Ngunit, ako'y natatakot
sa anumang paraan. Kung papaanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang katusuhan, ang inyong walang malay at malinis na mga pag-iisip na kay Kristo ay pasamain. Kasi ninyo, natatakot ang wika kung sabi ni Pablo sa mga Kristiyano ng una. Baka, kung papanong si Eva ay nadaya ng ahas, ang inyong wikang walang malay at malinis na pag-iisip na kay Kristo ay pasamain. Paano sasama? Tuloy ang basa. Baka, sapagkat kung yaong paririto ay mangaral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangaral, o kung kayo nagsisitanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap, o ibang ebanghelyo na hindi nyo tinanggap, mabuti pang pagtiisan na ninyo. Ano po ang sabi ni Pablo? Baka yung paririto, mangangaral ng ibang Jesus, ang inyong walang malay na pag-iisip na kay Kristo'y pasamain. Baka kung yaong paririto'y mangaral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangaral, o ng ibang ebanghelyo. Bakit? Ano ba yung ibang ebanghelyo na yon? Pakinggan nyo dito sa Galacia. Na ito'y hindi ibang ebanghelyo. Biblia rin ang dala. Hindi ibang ebanghelyo, ito rin ang dala. Ngunit, kundi mayroong ilan na sa inyo'y nagsisiligalig at nang-iibig pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Datapwat kahimat kami, o isang anghel na mula sa langit ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Ano po sabi ni Pablo? Ang daladala rin nila, Biblia rin, ebanghelyo rin. Pero merong ilan na nagsisiligalig ang wika, nag-iibig pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Kaya kung mo pinasasama yung ebanghelyo, pati yung recipient sumasama rin. Agaya nito, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Nung ikaw ay nasa relihiyong kinagisnan, simple ka. Ikaw ay normal ka. Kasi hindi ka masyadong concerned dahil pabaya yung mangangaral mo sa relihiyong kinagisnan. Ngayon, merong iba lumipat ng iglesia. Umalis sa kinagisnan, pumunta sa iglesia. Kahit anong iglesia ang tinutukoy ko. Nung mapunta ngayon siya dun sa iglesia niya, tinuruan ng pastor, ito ang atin ng katotohanan. Sapagkat nandito sa atin ang sugo. Andito. Ito lang ang totoo. Sa labas natin, walang maliligtas. Ayun. Kaya kung ito lang ang totoo, mga kapatid, nakahanda tayong mamatay at magpakamatay alang-alang sa katotohanan. Ayun. Mabuti sana ko ang sinabi, mga kapatid, nakahanda tayong mamatay dahil sa katotohanan. Tama yun. That's very good. That is Romans chapter 16 verses 1 to 4. Talagang ang Kristiyano nakahandang mamatay dahil sa katotohanan. Ang ginawa ng pastor ay dinagdagan. Dapat nakahanda tayong mamatay at pumatay. Aba. Ayan. Yan ang pagpapasama sa ebanghelyo. Kaya yung tatanggap nun, sasama rin. Okay, very interesting po yung wording po na na-mention ni Brother Eli, ano? And it reminds us, of course, of our national anthem. Titinan niyo po yung ating pong lupang hinirang, di ba? Ang mamatay ng dahil sa'yo. Although, some other people are saying, no, especially mga sundalo ng mga kaibigan ko, dapat i-change yan na ang pumatay ng dahil sa'yo. Although, kung tatanungin niyo naman po si Joey Ayala sa kanyang deconstruction ng national anthem, ang sabi niya, ang magmahal ng dahil sa'yo. But anyway, mga ka-youth, gusto ko lang po i-mention, some insights lang po sa mga nasabi ni Brother Eli so far. So, very interesting sa akin na nasabi yung konsepto ng ibang Jesus at saka ibang ebanghelyo. Napakaganda nun dahil kung maalala niyo po sa ibang mga video reactions din po natin, nami-mention niya ni Brother Eli, and this is actually the first time na nakita ko po sa sitas yung sinabi nga na ibang Jesus. Kasi minsan nagtatanong si Brother Eli sa ibang mga videos before, sinong Jesus ang tinutukoy mo? Sinong Jesus ang sinasamba mo? And also, maganda din yung pagkakasabi ni Brother Eli dito na sinabi niya na kapag napasama ang ebanghelyo, napapasama rin ang mga tao, ang mga believers, mga ka-youth. Bakit? Bay dati hindi siya pumapatay dahil sa pananampalataya. Ngayon, pumapatay na. Pagka yung pananampalataya niya, pinintasan mo, lulutang ka sa ilog Pasig.
Maniwala ka. Totoo hindi? Basahin niyo dyaryo. May mga iglesia umuutang ng buhay ng kapwa. Oh. Di ba? Di ba may mga iglesia dyan nangungutang ng buhay? Pinangangas, malalaki na sila, mayaman na sila, milyon-milyon na sila, malakas sila sa gobyerno, merong ganyang iglesia at hindi kayang takpan ng kahit na sino sa kasaysayan ng sangkatauhan. Merong mga tao nang magrelihiyon, lumupit. Merong mga tao nung makakilala ng katotohanan, naging malulupit sa kapwa. Natanong lang, ng baril na. Biro mo, ministro kami, dala kang Biblia, nagtanong lang yung tao, inapikon, binaril. Sa nakakita mga ministro nakasukbit baril. Meron bang ministro ni Kristo nakasukbit baril? Pagka nakakita ka lang ministro, nangangaral nakasukbit baril, sa demonyong ministrong yan, mga kababayan. That's the reality. Ano po, kinakailangan ng proteksyonan ng ibang mga relihiyon ang kanilang simbahan dahil na-establish na ito, so they have to use force. They have to use political power. And hindi lamang po ito nakikita sa Pilipinas, mga kayuthi, maging sa Amerika, ay nako, naging popular din po yan. That's how they do it. I don't agree with it, pero yun talaga yung trend. Even sa big religions, meron yung mga underground, meron yung mga assassin, meron yung mga paraan para patahimikin, para i-intimidate, para i-threat, para i-exterminate yung kanilang mga kalaban. Hindi lamang sa political, kundi of course sa religious na mga kaaway. It's a sad reality. Sino mamangaral ka ng Diyos, may dala-dala ka sandatang pampatay? Eh baka sabihin, pati ka mga apostol, may itak. Oo, may itak, saan ginagamit? Nangangaral sila, pag maraming talahib, tinatabas nila. Yun, ang gamit ng itak nila. Hindi pang itak ng legyon. Ang katunayan, nung itakin ni Pedro si Malco, ano ang sabi ni Kristo kay Pedro? Pedro, isoli mo yung tabak mo sa kanyang lalagyan. Huwag mong gagamitin yan. Sa pananaga. Bakit? He who lives by the sword nabubuhay sa tabak, dies by the sword. sa tabak di mamamatay. Yep. Kaya yung Panginoong Hesukristo, banal na guro, banal na sugo, pinagbawalan ng kanyang alagad, managaman lang ng tenga, bawal. Itong mga sugo ngayong mga impaktong sugo ito, inuutos sa Miyembro pumatay. Nakita nyo? Diyan sumasama ang tao. Bakit? Pinasasama ang kahulugan ng Ebanghelyo, dinadagdagan. Sabi ng Ebanghelyo, pwede kang mamatay dahil sa katotohanan. Pwede mong ialay ang buhay mo dahil sa katotohanan. Kagaya ng ginawa ng mga unang Kristiyano, maligaya silang namatay dahil sa katotohanan. Pero kailanman, hindi sila pumatay. Sila ang pinatay. Yan ang dapat niyong makita. Ngayon ho, may mga iglesia, pumapatay. Kaya mag-iingat kayo. Meron dyan mga relihiyon. May pananampalataya dyan. Meron silang tinatawag na iglesia ang ganon na pumapatay ng tao. Kanino yon? Basa. Ng kapwa nyo tao. Kanino kayo? Kayo'y sa inyong amang Diablo. Mga nais ng inyong ama, ang ibig ninyong gawin. Ano ba yung nais ng tatay nyo? Siya'y isang mamamatay tao, buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya, sa ganang kanyang sarili, nagsasalita siya ng kasinungalingan, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama ng mga ito. Ano po ang sabi ni Kristo? Doon sa mga mamamatay tao, kayo'y sa tatay niyong demonyo. Yep. Kayo sa inyong amang Diablo. Siya'y mamamatay tao buhat pa ng una. Yung nais ng inyong ama, yun ang gusto niyong gawin. Sabi po ni Kristo sa mga Hudyo nung una. Kaya alam nyo yung iglesyang mamamatay tao, meron dyan mga iglesia pumapatay ng tao talaga eh. Pero yung pagpatay ng kapwa eh. Pagkatapos nasulatan lang yung bakod ng kapila, tinepok yung nagsulat. Paano yun? Dinimanda na lang, mga kapatid, ng vandalism. Pero lumutang sa Ilog Pasig eh. Basahin nyo doon sa dyaryo. Doon sa Cebu nangyari. Paano ngayon yan? Kayo ba ngayon, di ba kayo nakukonsensya, mga miyembro ng iglesyang ganyan, na alam nyo, yung iglesia nyo pumapatay ng kapwa-tao at nangungutang ng buhay. Pagkatapos na andyan pa rin kayo aabu-abuloy, huwag kayong umasok papunta kayo sa langit.
Tapos na ang pasis nyo papunta sa impyerno pag hindi kayo umalis dyan, mga kababayan. Tapos ang process. Hindi kayo pupunta sa langit. Hindi kayo pupunta sa langit. Walang mamamatay tao na pupunta sa langit, mga kababayan. Kaya, para ikaw ay maging sa Diyos, kailangan ang may kargo, yung ministro, yung mangangaral. Kung sumasama ang tao, ang isang pinanggagalingan ng pagsama ng tao, yung maling turo ng mangaral, yung pagpapasama ng ebanghelyo ni Kristo na ginagawa ng iba, kagaya nito. Ang sabi ika ng Diyos, mahalin ang sugo. Ako naman po'y conforme ron. Hindi po ako tutol. Pag nasa Biblia, tama yon. Mahalin mo ang mangangaral mo. Mahalin mo yung nagtuturo sa'yo. Lubos na mahalin mo sa pag-ibig. 5:12 ng unang Tesalonika. Yung mangangaral talagang minamahal yan. Yun ang nasa Ebanghelyo. Meron nung nagpasama ng Ebanghelyo, pinapasama, dinudugtungan. Ano idinugtong? Mga kapatid, sister, utos mahalin ng mangangaral. Isang kiss nga. Kinisan na kuryente. Ay, Kailangan nako. ng 3 buwan, yung miyembrong dalaga, buntis. Sino may gawa? Yung sugo. Diba? Yan ba bago? At yan ba ipagtatanong pa natin? Napakarami dyan sugo na parang bulugan na baboy. Ha? Oo. Pasensya na kayo. Kasi talagang ganun lang tawag bulugan di ba, no? Di ba? Yung talagang bumubuntis, bulugan yon. Itong mga ministro ito, may asawa naman, bakit pati yung dalaga sa miyembro nila pinakikialaman pa? Yun nga po ang liham nung taga roon sa Nueva Ecija na lumihan sa atin. Na, yung kanyang ministro, tinangay na yung dalaga, tinangay pa pati abulo yan na iglesia. Ano raw ang hatol doon? Ang hatol puron, kamatayan ayon sa Biblia. Ayan sa batas ng Diyos, kamatayan ang hatol sa isang ministrong nakakaalam ng batas, nagtuturo ng batas, sasadyain gumawa ng mabigat na kasalanan, kamatayan nyo. Alam nyo kasi, ang batas pagka ang gagawa ng batas, yung walang medyo walang malay masyado, may paborang batas doon Bagaman po sa ating batas sa lupa, sabi ng kawikaan sa lupa, yung sa batas, yun daw, innocence of the law excuses no one. Yun sa batas ng tao. Pero sa batas ng Diyos, your innocence will sometime excuse you. Sa batas ng Diyos. Kung minsan, yung ginagawa mo ng walang kamalay-malay, pinatatawad ng Diyos yun. Si San Pablo, gumawa siya ng masama, pero ginawa niyang walang kamalay-malay, pinatawad siya ng Diyos. Ayun. Pero ministro, paano mo naman sasabihin nadala lang ako ng kabiglaanan Hindi kabiglaanan yun. Dinadaan muna sa tingin-tingin nyo, tsaka kindat-kindat na gano'n. At saka ligaw-ligaw. Yun. Maaari, masabi ko, kabiglaan nagkasalubong kayo, nadapa ka sa daanan, natalisod ka, nung madapa kayo, meron palang dumadating na magandang dalaga, siyang mong nadapaan. Yun kung nahalikan mo man, maaaring sabi mo na hindi mo sinasadya, kahinaan lang ng laban mo. Pero hindi, pinlano mo, pinapunta mo, sis, meron tayong gagawin sa office, pumunta naman. Kasi sabi naman, mahalin ng ministro, di ba? Di gagawin sa office. Ngayon, pag nasa office na, sis, may nakapagsabi na ba sa'yong napakaganda mo? Pastor, may asawa na ho kayo. Uy, si Harry Solomon kasal libo Kita mo. Okay ba, mga kapatid? Ganon ang trabaho niyang mga pastor na yan. Yeah, but jokes aside mga kaiti, ang ganda na sabi ni Brother Eli patungkol sa kaibahan ng batas ng tao at ng Diyos. Batas ng tao. So kapag ikaw ay merong ignorance, it doesn't excuse you. Kasi it is presumed na alam mo yung batas, kinakailangan mong malaman sa iyong existence ang mga batas sa ating lipunan. At kapag ikaw ay nakagawa ng kasalanan, or ng infraction, kumbaga, hindi mo pwedeng sabihin, hindi, inosente po ako, hindi ko po kasi alam yung batas na yan. Hindi pwede. Pero sinasabi ni Brother Eli, sa batas naman ng Diyos, medyo iba.
ka. Dahil kapag hindi ka conscious, dahil kapag hindi ka aware, kapag wala kang particular na knowledge, pwede kang patawarin ng Diyos. Although na-mention ni Brother Eli yung patungkol sa kamatayan, na parang kumbaga magiging parusa ang kamatayan sa mga taong ito. So, does it mean that according to Brother Eli, okay ba sa kanya ang death penalty o hindi? So, medyo nakita na po kasi natin yan yung difference niyan, mga kayuti, sa mga video reactions po natin about sa isang appearance ni Brother Eli sa isang debate na nasabi niya nga na hindi dapat patayin. Pero kung maalala niyo po yung isang episode na naman, sinabi niya na dapat namang patayin, na pumapabor naman siya, especially sa mga komunista. Ayan, kung maalala niyo po mga ka-U3, sabi ni Brother Eli, dapat daw bitayin. So dito naman he mentions about death. So I'm guessing na in general, hindi po against ang MCGI sa death penalty, save for some instances katulad po nito sa mga masasama po na mga mangangaral. Sana po ay makapag-comment po yung iba pong membro ng MCGI patungkol po dito sa issue na ito. Oh, masasabi mo ba ngayon na yun kahinaan, yun kabiglanan at kamangmangan sa batas? Ministro ka, nagtuturo ka ng aral, pagkatapos ikaw ang gagawa ng labag. Hindi ko naman sinasabing ang ministro wag nang magkasala. Oh. Wala naman taong hindi nagkakasala. Ako man nagkakasala ako. Pero pinipili ko naman ang kasalanan. Mga kapatid, yung labag na alam kong garapan na kasalanan sa Diyos, aba, mahirap kong magawa. Tinanin ko, kung meron mang magagawang kasalanan ng mangangaral ng Diyos, mangangaral, yung mga kasalanan hindi sinasadya, hindi kagarapalang kasalanan sa kapwa. Pero meron diyang mangangaral pinakain na ng miyembro sa kamay, sa palad, kinupkup na. Oh, ministro, ikaw, wala namang matutuluyan, dito ka na sa amin tumuloy. Salamat po kapatid, napakabait nyo. Oo, dito ka na. Paano ang pagkain? Magbibigay na lang ho ba ako para sa pagkain? Wag na rin. Sabi ng Biblia, mahalin ng ministro libre na pagkain, libre pa bahay. Ngayon, nung nagbihis, dala-dala yung kanyang marumi, Pastor, akin na ho yan. Huy, marumi ho ito Akin na nga ho, lalabang ko. Ganun ba? O sige, salamat May labandera pa, Pagkatapos, mamayang konti nung alas 9, may kumatok na miyembro na sa kapitbahay. Pumatok yung kapitbahay. O bakit ho? Nandito kayo. Pinagdala ko ng merienda si Pastor yung ginatan. Binigyan. Nung tanghali, dumating yung miyembro sa kabila. Kapatid na Pastor, nagluto ako ng tinola. Sa amin ka naman ng hali. Sarap yung sabaw nun. Punta ron. Ngayon konti, ito naman yung isa. Pastor, nagmurkon ako sa amin ka na magapunan. Nakita nyo, sarap ng buhay ng pastor, Ang pastor ng mga demonyo. Masarap ang buhay nun. Ayun. Pagkatapos, nung wala nang natitirang tao sa bahay na iwan yung dalaga, ayun, niligawan na. Kaya kamukat-mukat mo, yung miyembro nating kapatid taga Makabebe, nung dati sila'y nandun sa born again daw nila sinasabi, lumapit sa akin. Kayo ho ba si Mr. Soriano? Opo. Bakit ho? Bakit nakakaiyak ho ba mukha ko? Hindi ho. Sabi, kami ho naapi. Bakit ka ako? Ba't kayo naapi? Kasi ho, nagtiwala kami na sila'y mangangaral. Praise the Lord kami ng praise the Lord. Binubuntis na ho pala yung anak ko. Ayun. Lumaya sila ron, pumunta rito. Gusto nyo akong hamunin? Ngayon, malaki na. Yun ang sinasabi ko. Pag hindi tayo mulat ang isip tungkol sa mga ngaral, ano ang mangyayari sa atin? Pinaglalaba mo na. Pinakakain mo pa. Libre bahay. Libre tubig. Libre ilaw. Libre merienda. Libre kabit pa. Ayan ang mangyayari sa atin. Kaya mga kapatid, dito sa atin, huwag nyo kailanman pangyayarihin ang ganon. Ng unang Korinto, ganito ang pagtuturo ng apostol na si San Pablo. Datapwat, sinusulatan ko nga kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid. Kung siya'y mapakiapid, o masakim, o mananamba sa Diyos-Diyusan, o mapagtungayaw, o manglalasing, o manlulupig, sa gayon huwag man lamang kayong makisalo. Sapagkat ano nga sa akin ang humatol sa nanga sa labas, hindi baga kayo nagsisihatol sa nanga sa loob? Dadapwat sa nanga sa labas, Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masasamang tao. Ano po ang utos sa tunay na iglesia ng Biblia? Alisin nyo sa inyo ang masasamang tao. Huwag kayong
makisama sa mga tinatawag na kapatid na kung siya'y mapakiapid, masakim, mananamba sa Diyos-Diyosan, manlalasing, manlulupig, sa gayon, huwag man lang kayong makikisalo. Alisin nyo sa inyo ang masasamang tao. Kaya lahat ng iglesia hindi nag-aalis o hindi nagtitiwalag ng masasama. Kumbaga sa isang kanastrong kamatis, may bulok, hindi inalis. Bandang huli, bulok na kayong lahat. Yan dapat nating makita. May batayan ba sa Biblia? Eto, pakinggan nyo. May batayan ba na talagang yung masama lumalaganap yan? Kaya nga dumadami masama sa relihiyon eh. Bakit? Kinukonsinti ng ministro. Pag malaking mag-abuloy, kahit 3 babae, hindi tinitiwalang. Pakinggan nyo. Sa isang talata ng Kawikaan, 29:12, ganito ang sinasabi. Kung ang puno ay nakikinig sa kabulaanan, lahat niyang mga lingkod ay masasama. Ano po ang sabi ng Diyos? Kung ang puno nakikinig sa kabulaanan o sa kasinungalingan, lahat niyang mga lingkod tawag masasama. Bakit sumasama ang miyembro? Dahil masama ang puno. Bakit sumasama ang miyembro? Uulitin ko. Dahil masama ang puno. Pagka ang puno nakikinig sa kabulaanan, lahat niyang mga lingkod tawag masasama. Bibigyan kayo halimbawa. Ang puno, halimbawa, ang paniwala si Kristo'y tao. Lahat ng miyembro, pati yung nasa bundok ng Araya, tao paniwala kay Kristo. Okay? Hindi ba tama yun? Hindi ba yun ang regla ng katwiran? Pagka ang puno nagsusugal, ang miyembro magsusugal din. Ha? Ang sumusunod magsusugal din. Eh sa amin eh, merong hindi nagsusugal. Kasi hindi ka sumusunod sa puno. Pero pag sumunod ka sa puno, magsusugal ka rin. Di ba? Ayan ang regla ng katwiran sa Biblia. Yan ang lay ng katwirang na sinasabi ng Biblia. Pag ang puno'y masama, masama rin ang bunga niya. Kaya kung masama ang mga tao, ang puno niyang mga yan ay masasama. Sapagkat, eto ang sabi ni Kristo. Babasahin natin. Okay, before we continue, nagustuhan ko po yung paggamit po ni Brother Eli ng mga makaluma po ng mga terms dito, regla, lay po is batas, sa Espanyol, regla, rules po yan, kaya po ganun. Hindi po yan na regla na menstruation, po. Pero anyway, mga ka-U3, ang ganda po nung nasabi ni Brother Eli patungkol po sa pagtitiwalag. So, sinasabi niya na katulad ng isang kamatis, for example, na kapag nilagay mo at isinama mo sa mga magaganda, mga healthy na mga kamatis, of course, it will spread out tulad po ng kasamaan. Pero I'm really wondering what will be the basis of a church, for example, para itiwalag ang isang membro. Kasi membro, I think, at least in the idea na membro lamang regular member, siguro mas madali pong itiwalag yan. Pero paano po kaya kapag high ranking na po, na opisyal, quote-unquote, o high ranking na position nga sa circle ng reliyon, for example, here for MCGI, ano po kaya yung mga basis sa pagtitiwalag? At kapag natiwalag po ba, meron pa po bang pagkakataon na para mapabalik po? Kasi kung titingnan natin, kung iisipin natin, ang Diyos nga ay merciful, the God of many chances, kumbaga. So, sa ganun pong pagkakataon, pwede po ba na kapag nakita na ang membro ay nagbago, quote-unquote, hindi niya siya gumagawa ng kanyang mga kamalian o kalokohan before siya tiniwalag at nang magbagong buhay na nga, may chance ba na mabalik siya sa loob ng iglesia o sa loob ng kawan, mga ka-U3? Sabihin nyo, wala sa Biblia, sino sisisihin mo? Ang sisihin mo, yung ministro nyo, o yung mga ngaral nyo, o yung kusino nyo, na nagtuturo sa inyo, kaya pasama kayo ng pasama, dahil kinukonsinti ang masama sa inyo. Bakit? Eto ang sabi, sa kanilang mga bunga, ay inyong mga kikilala sila. Nakakaputi baga ng mga uba sa mga tinikan o ng mga igo sa mga dawagan? Gayon din naman ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti. Datapwat ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Hindi maaari na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama at ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. Bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihahagi sa apoy. Kaya't sa kanilang mga bunga, makikilala ninyo sila. Kaya makikilala mo, pag yung miyembro plastic, kahit hindi mo pa nakikita yung ministro, ibig sabihin plastic din yung ministro noon. Nakita mo na yung bunga
sabi nung iba kasi ganito, yun ang puno, nakikilala sa bunga. Okay, nasa Biblia. Balik na rin natin. Ha? Yung puno, nakikilala sa bunga. Pwede rin balik na rin. Na yung bunga, nagpapakilala ng puno. Okay? Okay, tanyo? Kaya pagka ang bunga, mga miyembro, puro mamamatay tao, malulupit. Yung ministro nun, mamamatay tao rin malupit. Pagka ang miyembro, hindi marunong magbayad ng utang. Ang ministro nun, hindi rin marunong magbayad ng utang. Kaya yung mga kapatid dito, inaaralan ko, hoy, magbabayad tayo ng utang. Ako may utang din, pero pinipilit kong makabayad. Pag wala akong pambayad, nanghihingi ako ng diskargo. Dahil tayo, mahihirap lang naman tayo. Hindi naman tayo kagaya ng ibang iglesia dyan, mga kapatid. Ang pera, sako-sako. O bakit puro ikapo, love offering, sacrifice offering, seed faith, ganun ba? Faith seed. Kung ano-ano mga tinawag nila ha? Pagkatapos meron pang chapel construction, meron pang Dorcas. O di ba? O mga pastor, mahiya naman kayo. Ginagawa niyong palabigasan ng mga miyembro at ginagawa niyo na lang front ang relihiyon sa inyong malaking syndicate. Sa inyong mga racket, mga kapatid. Kaya kung sumasama man ng tao, huwag nating isisi sa pamahalaan ng pagsama ng tao. Isisi natin sa mga ngaral at dun sa taong hindi tumatanggap ng turo ng Diyos. Yan ang dapat nating makita. Kaya ako ang aking paniniwala, yung mga ngaral dapat natin paksain yan para makilala natin yung mga ngaral na nagkalat ngayon. Alam nyo ngayon, maraming mga ngaral Tupad na tupad yung sinabi ni Kristo, maraming lilitaw, bula ang propeta. Naman ang mga mas bula ang mga ngaral. Kaya paramihan ng paramihan. Kung hindi tayo ngayon matututong suriin sa Biblia ang pamantayan ng Diyos tungkol sa mga ngaral, magkakamali tayo. Ngayon, yung nagtatanong dito na sinasagot ko na isang linggo, meron pa siyang isang interesting question na naririto Ang isa sa kanyang mga tanong ganito, sa amin hong samahan, nagpupuno rin ang babae. Ano ang inyong pananaw tungkol sa pamumuno ng babae sa relihiyon? Yan. Ano raw ang ating pananaw tungkol sa pamumuno ng babae sa relihiyon? Okay, mga ka-U3, pause mo natin saglit. At of course, sa iba po nating mga video reactions na mention na rin po yan patungkol nga po. In passing, hindi naman yun, parang yun po talaga yung main po na topic ng Bible study patungkol sa mga babaeng mga ngaral. But I think we can find, hahanapin po natin sa mga sinend po sa atin ng mga files, parang meron po. I think here, Brother Eli is already answering that question at least, At alam po natin yan dahil patungkol po sa history ng MCGI, meron nga pong branch off dati, kung maalala nyo po. So, ang nangyari po doon, syempre, ang nagpatuloy po after po ng pagkamatay ni Mr. Perez, Nicolas Perez, ay isa pong babae, which is, according kay Brother Eli, hindi dapat ganun, hindi din pwede. Something like that. Ito masasabi ko. Ang babae po, hindi pinahihintulutan ng Diyos maging puno sa relihiyon. Sa Pilipinas, pwede. Kita mo si Presidente Cory, di ba? Tingnan mo si Thatcher sa England. Margaret. Tingnan mo si Queen Elizabeth. Ayan, namumuno sila sa pamahalaan, yung mga babae. Pero pagdating po sa pananampalatayang sa Diyos, lahat ng pananampalatayang ang puno babae, hindi sa Diyos yan. Pakinggan nyo. Sa isang talata ng unang Timoteo, sa kapitulo 2 at versikulo 11, ganito ating mababasa. Ang babae mag-aral na tumahimik, na may buong pagkapasakop. Ngunit hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki kundi tumahimik. Sapagkat si Adam ay siyang unang nilalang saka si Eva. Ayon. Yun ang dahil sinabi ni Pablo, sapagkat si Adan siyang unang nilalang, saka si Eva, kaya hindi niya ipinahihintulot na itong babae pa ang magpuno sa lalaki. Hindi ko ikay pinahintulot na ang babae magpuno o magturo sa lalaki, ang sabi ng Biblia. Ayon. Kaya kami po naniniwala sa relihiyon, hindi dapat na yung babae magpuno o magturo. Ngayon, maaari niyong makita, dito may babae kaming nangangaral Ayan.
Ilang nakaupo dyan, mga babae, nangangaral yan. Ilang ba babae dyan? 5, kala ko 6 eh. Hindi kasama si kapatid na puno. 5 babae ito, no? Yung mga yan, nangangaral yan. O bakit nangangaral? Kasi iba po yung nagpupuno sa nangangaral. Iba yon. Ang bawal ng Diyos, ang babae magturo o magpuno sa lalaki pagdating sa relihiyon. Pero, hindi po naman masama kung yung babae mangangaral. Halimbawa, kasi merong mga iglesia, wala silang babaeng nangangaral. Iglesia ni Cristo ni Manalo, wala silang babaeng ministro. Bakit? Kasi meron silang nabasa rito na pinagbatayan nila. Babasahin ko. Dito sa 14 ng unang Korinto, ganito ang nasasabi. Ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia sapagkat sila'y walang kapahintulutang magsalita, kundi sila'y pasakop, gaya naman ang sinasabi ng kautusan. Ayun, ito nabasa nila. Ayan, ang babae, walang kapahintulutang magsalita, kundi sila'y pasakop, magsitahimik sila sa iglesia. Kaya sa amin, walang babaeng nagsasalita. Ang sabi ni Pablo, tumahimik. Sa amin, may nagsasalitang babae. Alin kaya ang tama? Kayo o kami? Pag-aralan nga natin ito, mga kapatid. Bawal ba na ang babae talaga ay magsalita? Ha? Sabi ni San Pablo, sila'y walang kapahintulutang mangagsalita. Yun ang hindi pinahihintulot, yung mangagsalita sila. Pero hindi sinabi ni Pablo, bawal silang papagsalitain. Ha? Iba kasi yung bawal mangagsalita kaysa sa papagsalitain. Halimbawa, pinagsalita ko si kapatid na Luz Biminda Cruz, yung ating producer dito sa palatuntunan ng dating daan. Pinagsalita ko, pinag-voice over ko. Masama ba yun? Iba kasi yung pinagsalita kaysa doon sa nagsalita sa kanya sarili. Ang sabi ng Biblia, ang mga babae walang kapahintulutang magsalita, kundi magsitahimik. O ngayon, kung ang interpretasyon na kagaya ng ginagawa ng iba, ang interpretasyon niya, babae tumahimik, walang magsasalita. Lalabas dito, tanungin mo yung babae sa iglesia. Bawa, nandito tayo. Kapatid, ano pangalan mo, ha? Saan ka nakatira? Ilan ang anak mo? Ang interpretasyon nyo pala, ang babae tumahimik, wala nang kapahintulutang magsalita eh. Ganun ang lalabas. Sabi nyo iba, kaya sa amin, walang nagsasalita kahit magsalita. Sabi ng Biblia, ang babae, walang kapahintulutang magsalita, kundi tumahimik. Kaya ang babae namin, tahimik. Kapatid, kumain ka na ba? Ayun, yun ang lalabas. Ganun ba kahulugan nun? Ganun ba? Abangan nyo, mga minamahal na kababayan, tatalakayin natin sa susunod na pagtatanghal ng palatuntunan ito ang tinasabi ni San Pablo na ang babae walang kapahintulutang magsalita. Ano ang kahulugan nun sa Biblia? At ano naman ang kahulugan nung ang babae hindi pinahihintulot na magturo o magpuno sa mga lalaki? Abangan ninyo ang pag-aaral na yan sapagkat natitiyak kung hindi sinasabi yan ng lahat ng mangaral. Samantala, ako po'y nalulungkot, sinesenyasan tayo ng ating timekeeper. Okay mga ka-Youthy, so dyan na naman po nagtatapos ang ating episode ngayon. At alam niyo naman po ang sasabihin ko, ang sasabihin ng lahat, bitin. But anyway mga ka-Youthy, maraming salamat po sa pagsama po sa atin. Siyempre ito po ay ang preaching po ni Brother Eli patungkol po sa mga ngaral na paano natin malalaman na ito ay sa Diyos. I think it was more on Brother Eli giving examples ng mga ngaral na hindi sa Diyos. Ano po? So makikita po natin doon yung mga kanila pong mga pag-uugali at sinabi din ni Brother Eli, siyempre yung mga mamamatay tao, yung mga nangangalunya at malalaman mo yung puno base sa kung ano yung kanyang bunga and vice versa, kumbaga ano yung bunga, yun din yung puno, ano yung puno, yun din yung bunga mga ka-U3. So I find it very interesting na syempre po ito po ay classic na naman po na preaching and I'm guessing this is an actual Sunday service pero kakaiba po yung setup, ano po may mga tao po sa likod, may mga guest po dun po sa shot po kay Brother Eli which is hindi na po nangyayari yan sa mga later episodes. Of course, what we know is usually nasa studio si Brother Eli, siya lang
mag-isa and then nagkakaroon na ng transition sa isa pang member. Kunwari yung reader, si Brother Josel o si Brother Daniel for example. So very new po sa akin na makita po yung klase po na video na ito. In general, mga ka-youth, syempre nakikita natin yung passion ni Brother Eli. Ang pinakagusto ko po na nasabi po ni Brother Eli patungkol nga po sa sumasama ang tao dahil din, no, isa sa mga root causes niyan ay yung mga masasama din at mga maling mga ngaral. So sinasabi ni Brother Eli, huwag nating isisi sa gobyerno yan, no? Which actually would make sense mga ka-youth. And also, tinatawid ni Brother Eli dito kung pwede ba ang mga babae ay maging puno. At alam po natin sa America, for example, and even here, no, meron po tayo mga pastora dito sa Pilipinas. Sa America naman po, ang maalala ko na pinaka-popular is si Joyce Meyer, mga ka-youth. So ano pong masasabi niyo sa ating episode ngayon? Hindi ko na po mauulit yung lahat po ng aking mga observations. Kaya po, I am hoping na sinamahan niyo po ako from start to finish ng video na ito, mga ka-youth. And if you like our episode today, you know what to do. Please click subscribe, i-share niyo yung video na ito, i-click niyo yung thumbs up para po marami po ang makapanood po ng ating videos. And if you like this video, baka magustuhan din po yung video na yan. And also ang playlist po natin sa baba. And salamat po ulit. More than 126,000 na po tayo. And I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.